Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Hallelujah at welcome po sa ating pong Revival Night. Dahil nga po masyadong matraffic po ngayon, we decided na i-online po ang message po ngayong gabing ito. Kaya po ang ating pong pag-uusapan po ngayong gabi ay patungkol po regarding sa Pasko dahil nga po malapit na po ang Pasko. At pag-uusapan po natin yung pong reason ng season pong ito. So pinamagatan ko po itong ang ating pong pag-uusapan, pinamagatan ko pong The Rich Man That Became a Poor Man. Ito po ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi po dito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich, yes, for your sake he became poor, and that you through his poverty may become rich." Hallelujah. Sa Tagalog naman po, basahin po natin sa Tagalog, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman po tayo. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po sa panahon na to, itong Kapaskuhan, ay marami pong busy. Nako, busy-busy po mga tao. Ika nga, sabi ko nga po, ubusan to ng kayamanan, ubusan to ng mga sweldo, 13-month pay, bonuses. Kasi nga po, ito pong panahon na to ay panahon ng pagbibigayan. Panahon ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa pagbibigay po. So, meron po, alam niyo po ba na ang ating pong, kung titignan po natin ang panahon ng Pasko, ay ito po ay merong cost of Christmas. Ito po ay may halaga, may value. Ito pong ating Panginoong Jesus, na siyang napakayaman, napakadakila, isang hari, okay? Pero naging mahirap po siya. Dahil ginawa po niya para tayo pa yumaman. Yun po yung reason niya. Kaya nga po pumunta ng Panginoon dito to seek and to save the lost. Yun po yung kaganapan ng Pasko, yun po yung reason of Christmas, to seek and to save the lost. Nagkakaroon lamang po ng ibang trending ngayon sa panahon natin ng generation na to na nadadivert patungkol po sa mga kumukuti-kutitap na mga ilaw, Christmas tree, iba-ibang dekorasyon, iba-ibang mga party, iba-ibang mga pagkain ang makikita po natin. So lahat ng yan ay wala namang pong masama. Yan po yung interpretasyon po natin ng pagpapakita ng kahalagahan ng itong Paskong to. Pero yun nga lang po, wag po nating hayaan na nandun tayo sa mga material na bagay at magiging kalungkutan naman po natin ang araw ng Kapaskuhan dahil nga po naubusan naman tayo ng material na blessing. Let's say, pera. Pero yung mga kabataan, sabi nila ang Pasko daw po ay para sa kabataan. Hindi po. Ang Pasko ay para sa ating lahat. Sapagkat ang Panginoong pong Hesukristo, siya po ang simbolo ng Kapaskuhan. So tingnan po natin gaano ba talaga kayaman ang Panginoong Jesus, kasi sabi niya dito sa 2 Corinthians 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus that though He was rich," ano po natin, emphasis po natin yan, He was rich, yet for your sake, He became poor. Okay, gaano ba kayaman ang Panginoong Jesus? Ako po ay nagsaliksik sa internet na kung saan makikita ko po dito according to Forbes 2024 list of billionaires. So hindi ko po kinuha lahat ng mga listahan yan. Kumuha lamang po ako ng 5 tao according sa kanilang net worth. Ang unang-una po nakita po dyan sa list ng Forbes 2024 list of billionaires ay si Elon Musk, na meron po siyang net worth na $454 billion. Siya po ay may-ari ng Tesla. Pumangalawa po dyan ay si Jeff Bezos, na meron 246 billion net worth. Siya po yung may-ari po ng Amazon. Si Larry Ellison ay mayroong net worth po na 217.1 billion. Siya po ay may-ari ng Oracle. Si Mark Zuckerberg, 215.7 billion. May-ari po ito ng Facebook. Si Larry Page, 161.9 billion po net worth po niya. May-ari po siya ng Google. So makikita niyo po itong mga taong ito ay ilan lamang sa mga mayayamang tao sa buong mundo. So, kung pagsasama-samahin nga natin, even the King of Solomon, nung panahon ng Old Testament, isa rin po siyang mayaman, pero gaano ba talaga ang yaman ng Panginoong Hesus compare dito sa mga taong ito? So, Jesus
When the Bible says he was rich, it is speaking that what he has before when he left heaven went to go down to earth. So titignan po natin yung gaano ba kalaki ang kayamanan ng Panginoong Hesus nung nandun po siya sa heaven na iniwan po niya para sa akin. In Hebrews 1 verse 3, sabi po diyan, all the glory of God radiates from Him. So isa po yung mga description ng Biblia kung gaano ka-splendor ang ating Panginoon na maaaring hindi po ito napapansin ng karamihan po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi pa ng John 17:5, He shared glory with the Father before the world began. Bago pa nabuo ang mundo, magkasama na sila ng Ama. At doon nga po, they shared the glory. In John 1:3, all things were created through Him. So ginawa ang kalangitan, ginawa ang universe, ang mga planeta, ang bituin, ang mundo, sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Colossians 1:17, sabi dito, all things hold together in Him. Ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Hesus. All things hold together in Him. So yung power, yung kakayahan, talagang matindi. Ibig sabihin parang wala nang ibang makakagiba pa, parang ganon. All things hold together in Him. Hebrews 1:3, ang sabi po ulit dyan, He upholds all things. Revelation 1:5, He is the ruler of the kings of the earth. So kung titingnan po natin, according to the Bible, siya po yung ruler pa ng lahat ng hari, presidente, ng gobyerno, ng bayan, ng buong mundo. At binigkas din po sa Biblia na ang kanyang pangalan po na si Jesus ay Alpha and Omega, the firstborn from the dead. Maraming banggit ng sinabi ng Bible patungkol sa kanya that He is the Master. So yung Master po siya. So yung Lord. At binanggit din sa Bible na light of the world. Si Jesus Christ yung light of the world. Si Jesus din yung bread of life. Si Jesus din yung water of life. At binanggit din po sa kasulatan ng Biblia na He is the door, the way, the truth, and the life. The resurrection and the life. The chief cornerstone. Diba? The captain of our salvation. The Lord of the hosts of heaven. Author and finisher of our faith. Yan po yung title ng ating Panginoong Hesus. Faithful and true witness. Lion of the tribe of Judah. King of kings and Lord of lords. So grabe ang title kung titingnan mo natin si President, si Vice President, kung sino-sino pa yung mga tituladong mga tao, ay wala pala sa kalingkingan ng splendor ng ating Panginoon. So ganun po siya katanyag, ganun po yung kanyang authority, at ganun din naman yung kanyang kayamanan. All things in this world belongs to Jesus Christ. Hallelujah. So ganun po kayaman ang ating Panginoong Hesus nung siya po ay nandun sa kalangitan. So kahit pagsamasamahin natin ang mga mayayaman tao dito sa mundong to, na tayo po ay namamangha pag nakakita po tayo ng mga sports car, mga luxury cars, ng mga magagandang mansyon, di ba, nakamangha-mangha. Tapos yung mga lugar na kung saan pinupuntahan mo natin na na-develop, namamangha po tayo dyan. Yung kayamanan nila, yung network nila sa bangko, di ba? Lahat po yan namamangha tayo. Because talaga naman nakakamangha dahil nga po sa laki ng kanilang kayamanan. Pero gaano ka namamangha sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Gaano mo nalaga binibigyan ng importansya ang kanyang splendor, yung word na splendor. Amen? So kung makikita niyo, I believe, mas mabibigyan niyo ngayon ng emphasis sa season na to, na itong Pasko, ay talagang kay Jesus. Minsan ho kasi nakukuha na ng ibang mga tinatawag nating ibang santo ang panahong ito. Yung pong nakakulay pula na damit at meron pong balbas na puti. At meron po siya mga ranger. Kinukuha po yan ng mundo. Kaya nga po nakakalungkot na inaagaw ang kaarawan na ito na sineselebrate ng karamihan doon sa taong yan. Na dahil nga po sa pagbibigay ng mga regalo.
At yung ibang mga magulang naman po, ibang mga tao, nabu-burnout na sa dinami ng inaanak, mga pamangkin, 'di ba? Mga taong kakilala nila dapat bigyan para nagiging compulsory ang pagbibigay. At talagang iniisip, bina-budget, minsan naa-out of budget, nangungutang pa sa bangko, sa credit card para lang mayro'n pambili. Nakikipaghabulan sa mga malls para lang makapagbili sila ng mga ireregalo. Kasi nga mahal nila, may importansya ang mga taong ito. Pero hindi nila nakita yung talagang season na 'to ay para kay Jesus. Naagaw ng mga regalo ang Panginoong Jesus. Na kung titignan natin, meron siyang ginawa para sa atin, eh. Iniwan niya yung langit, eh. Iniwan niya yung kayamanan, iniwan niya yung posisyon niya, iniwan niya yung magandang buhay niya sa heaven, na pansamantala ay pumunta dito sa lupa para tayo ay iligtas, bigyan tayo ng future. Alam niyo po ba itong Panginoong Hesus na 'to naging mahirap according to this verse na binasa po natin, for our sake. Sino ba naman po tayo bilang mga tao para bigyan niya ng kahalagahan? Gano'n ba tayo ka-worthy na para bigyan niya tayo ng importansya, para iwanan niya ang kalangitan para sa'yo at para sa akin, para maging mahirap at magdusa doon sa krus ng Kalbaryo? So Jesus became poor in a short time lang naman, pero grabe po yung nakita po nating kwento patungkol kay Jesus habang nandito po siya sa lupa. So he left heaven for a remote village in a forgotten province to join a despised race. Ito po yung mga mahihina sa lugar ng Israel. To be born of an obscure teenage peasant girl in a stable. Si Maria po yan. Wrapped in rags, yung swaddling clothes. Placed in a feeding trough instead of a crib. Instead of hospital, instead of the isang hotel or anything na maayos na tahanan, doon siya ipanganak, pero hindi. Sa sabsaban po siya pinanganak. Kaya gaya po na nasa picture ko sa likod ko. Isang sabsaban na ito po ay lugar ng mga hayop. So this much we know, ito po yung alam natin sa ginawa ng Panginoong Hesus noong panahon na yun. But notice the verb, he became poor. Naging mahirap po siya. Hindi siya nagpakahirap. He was not made poor. Hindi po siya ginawang mahirap. Naging mahirap po siya, hindi siya naging mahirap. Pinili po niya ang maging mahirap. Pinili niya, ito po ay choice. Ito po yung free will. Kailangan po na makita po natin yung difference ng he became poor na sa he was made poor. Hindi po siya ginawang mahirap. Pinili niya maghirap para sa iyo at para sa akin. So he voluntarily gave up the riches of heaven for the poverty of earth. Bakit po ba tayo naghirap? Hindi naman para sa atin po talagang kahirapan. Can you imagine before the sin ng Garden of Eden, everything was well provided by our Creator, by God. So in short, kung titignan po natin yan, hindi na tayo kailangan mag-toil ng land. Because when they committed sin, pinalaya sila sa garden, isang sumpa po ang pagtotoil ng land. Ibig sabihin yung pag-aararo, paghihirap. Paghihirap ka para makakain ka. Yan po ay isang sumpa. Pero yun nga po, kaya po naghirap ang mundo. Kaya napansin po ninyo, para kayo yumaman, kailangan ganito, ganyan-ganyan ang gagawin po natin. Marami tayong gagawing aktibidades para tayo yumaman. Pero alam niyo po ba, we are destined as a Christian, as a living human being, para tayo ay talagang provided lamang ng ating hari, ating Ama. So, Jesus' life on earth, ito po yung mga tragedies na nangyari sa ating Panginoon. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Nung panahon na siya ay lumaki na, yung ipapako na siya sa krus. One of them denied him. He was turned over to his enemies and went through a mockery of trial. He was nailed on a cross between two thieves, yung sa krus ng Kalbaryo. While he was dying, his executioner gambled for the only piece of property he has on earth, yung pundamit niya, yung coat po niya. When he was dead, he was taken down and laid in a borrowed tomb. Hindi po para sa kanya yun. Ito po yung
tomb na yon ay isang secret disciple po niya na pinahiram yung tomb na yon, kaya po nandun siya sa tomb. Yun po yung iniwan ng Panginoon na nakakalungkot po kung titingnan, pinag-aaralan ko po ito, ganun pala grabe yung sakripisyo ng Panginoon sa atin. Dahil nga po, mahal niya tayo. Yung pag-ibig po ang salitang matindi po dito. Kaya niya pinili yung buhay na to para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga po ng John 10:10, buhay at buhay na masaganang lubos. Isang buhay na mayroong eternal life at buhay na masaganang lubos. Kasi isa nga pong sumpa ang kahirapan. Because of His great love, mga kasama, mga kapatid, kaya po siya pumarito sa lupa. So sana makita po natin yung importance itong season na to. This is His birthday. Yes, wala naman pong in-specify talaga sa Bible, baka po ma-misinterpret ninyo, na hindi naman po talaga December 25 ang karawan ng Panginoon. Lumagkaroon lang po ng agreement sa history para po mayroong celebration ang ating Panginoon dito sa lupa, kaya po lumabas ito pong Christmas Day na December 25. But according to the scholars, hindi nila makita kung ano talagang petsa dahil hindi po na-i-record kung anong petsa talaga na ipinanganak ang Panginoon. Walang mga months, walang year, o paano to, ganyan-ganyan. Kasi nga po, isa siyang simpleng tao lamang na nandun sa sabsaban, hindi kagaya ni Haring David, no, at yung ibang mga tao na kilala po natin sa Biblia. They have records in the Bible. Pero itong si Jesucristo walang record. Kaya po nagdeklara na lang na tayo po ay magsama-sama na mag-celebrate itong Paskong ito ng 25 ng December para meron tayong pino-focus na, this is part of the year na kailangan natin celebrate si Jesus Christ. Kaya nga po, ang problema, nasasapawan ang ating Panginoong Hesus dahil nga po, nag-iiba na yung direksyon ng ating pong ginagawa ngayon. In John 3:16, sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ganyan pag-ibig ng Panginoon eh. Pag-ibig po ang nagdala sa Diyos dito po sa atin. Ganyan niya tayo kamahal. In Romans 5:8, sabi dito, God demonstrate His own love for us. While we were still sinner, Christ died for us. Sino ang mag-aalay ng buhay sa isang taong kagaya ko? I don't think so. Wala magbibigay na kahit kaibigan ko, iaalay niya ang buhay niya para sa akin. Diba? So, ang Panginoon ginawa po niyan. Para saan? Para saan yung ginawa niya yan? Hindi lang sa kililigtas, hindi lang para tayo magkaroon ng buhay at sinabi sa John 10:10, isang masaganang buhay. So that we may become rich. Ang sabi po nandito sa 2 Corinthians. Hallelujah. At kaya nga po makikita natin, kung bibigyan natin ng emphasis talaga itong season na to, maiintindihan po natin ganun pala tayo ka-bless. At yung pagiging blessing po natin, shout out natin lagi, ma-express natin sa iba-ibang mga tao lagi, kung paano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi yung, ano itong ibibigay kong regalo sa iyo. Hindi itong, anong masarap na ulam, ano yung masarap na pang Noche Buena, masarap na panghimagas, o masarap na mga matatamis ng pagkain, ang ating pong pag-uusapan. Ang laging dapat bukang bibig for this season is Jesus Christ. Kasi can you imagine, I went to the wedding, yung time na yun, yung day na yun, walang pinag-uusapan kung hindi yung wedding day. Walang pinag-uusapan kung hindi yung couple. Walang pinag-uusapan yung mga throwback sila, gumawa sila ng video, yung throwback ng mga nangyari sa kanila. Di ba? Because that day is for their big event, the wedding day. So naniniwala ako on this day, na ang kaarawan ng Panginoon na diniklara po natin, na sama-sama tayo i-recognize ang birthday ni Jesus Christ. Dapat ito po yung ine-emphasize natin when we have to gathering in our family, dapat ito po yung lumalabas po sa ating kwentuhan. Diba? Hindi yung kung ano yung kwentuhan. Because nung nandun po ako sa kasalan, panay ang picture about dun sa wedding. Panay ang, basta yung tapos yung ating social media, puro patungkol dun sa wedding. So yun ang laman eh. So alam niyo po ba, ano bang ginawa ng Panginoon dito? Diba?
Have you heard, alam niyo po ba yung phrase na guilt by association? Ito pong ibig sabihin niyan. It means if I hang out around with the fellow who has committed a crime, I may be considered guilty also because of my close relationship with that person. So yan yung guilt association. Pag meron akong laging sinasamahan na isang criminal pala, so pag nahuli siya, dahil sinasamahan ko siya, na even though I am not guilty, pero because sa mata sa batas, ibig sabihin, para akong kasama sa mga krimen ginagawa ng taong yun. So meron din naman tayo, kung titingnan natin sa Christian way, tinatawag natin grace by association. All the grace of God is available to us by virtue through the relationship with Jesus Christ. All the power, all the riches, all the prestige that God has given us in His name, ay sa atin na po yun. Lahat po ng may relasyon sa Diyos, binigay po niya yung karapatan. Ang pinakamaganda nito, binigyan ka ng karapatan maging anak niya. Ang tanong, kung ikaw ay anak ba niya at tama ang relasyon po natin, nagiging excited ba tayo because of this season? I can see dumating nga po dun sa wedding na yun. Dahil nga po yun ang pinag-uusapan, ganun ka-excited. When they said, yung pong kanilang tema o kanilang dress code, ganito yung kulay. Makita mo, pumunta ka dun sa kasalan, ganun lahat ang kulay. Pinaghandaan talaga nila. They spend time, money, effort para dun sa wedding day na yun. Everyone, family, friends, di ba? Mga churchmate, nandun lahat. So, alam mo, nakakatuwa, dahil nga nakapokus sila sa wedding day. Amen? So, dapat ganun din tayo. When you can see your relationship with Jesus Christ, ay sigurado, kung ano meron siya, meron tayo. At hindi laging bukang bibig po natin. Nag-uumapaw yun eh. Yung kasiyahan, yung kagalakan, yung pagmamahalan, mag-uumapaw yan sa ating pong buhay. Amen? At yung pag nag-umapaw yan, makikita po ninyo, yan ang laman ng kwentuhan lagi patungkol kay Jesus. Pero dahil nga ilang taon na akong nakakarinig, pumupunta ako sa iba-ibang lugar patungkol po sa araw ng Pasko, iba-iba ang pinag-uusapan. Doon po ako nalulungkot na nasasapawan natin ang kaarawan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. So ano ba itong mga binigay na regalo sa atin ng Panginoon? Na kung saan very tayo hindi tayo worthy, pero binigyan niya tayo ng opportunity to receive these gifts na hindi para sa atin dapat eh. Kasi wala naman dapat tatanggap nitong regalong ito kasi hindi nga tayo worth doon sa ibibigay ng isang hari dahil tayo ay isang makasalanan. Walang value kung tutuusin dahil sa ating kasalanan. Dahil nga po doon sa ginawa ng ninuno natin, even though we are good person today, but because of the inherited sin, still that is sin, whether it's small or big, that is sin in the sight of God. Pero because of the relationship nga pong binabanggit ko, because of the love of Jesus Christ, I hope lahat po tayo nararanasan po yung pagmamahal na yan at magiging bukang bibig po natin. Ngayon, ang tanong ko lang kapatid na sumusubaybay nitong programang ito, kung ikaw ay hindi ka sigurado na meron kang tamang relasyon sa Diyos, kaya sa tingin mo hindi ka ganun ka-excited itong Paskong ito, ang naging excited ka lang magbigay, magbili ng regalo, tapos excited ka lang kasi makakasama mo na naman yung loved ones mo during the Noche Buena, pero hindi ka ganun ka-excited kagaya ng binanggit ko sa wedding day. You are not excited so much doon sa time na si-celebrate mo yung birthday ni Jesus Christ. Kailangan mo sigurong i-check natin po yung ating pong puso. Maaaring na-divert tayo, na-distract tayo doon sa dapat ito yung ating focus. Amen? Manalangin po tayo muna pansamantala bago natin pag-usapan itong mga regalo na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa inyo pong binigay sa amin, Panginoon, na nakita mo yung kahirapan po namin, nakita niyo po yung kasalanan namin. Lahat kami ay hindi worthy, Lord God, in your sight. But because of your great love, you sacrificed yourself. You became poor for us, Lord God, so that we may become rich, Lord. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa ngayon. Dalangin ko kung sino man po ang meron pong kasalanan na nagawa, Panginoon,
kami po yung lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humingi po kami ng tawad. Dalangin ko, Panginoon, na linisin niyo po kami sa aming mga kasalanan, simula pa noon hanggang ngayon, O Diyos, upang maging kalugod-lugod kami sa inyong presensya, sa inyong mata. At dalangin ko, Lord God, itong panahon na ito, tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking pong buhay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. And I want, Lord God, to build my relationship to you. I want, Lord God, na maging close ang relationship ko sa iyo. At ma-receive ko, Lord, ang lahat ng mga regalo mo sa akin. Not only the salvation, Lord God, but every promises, every gifts, Lord God, ay matanggap ko po, Panginoon. At tunay nga, Lord God, malubos ang aking kagalakan dahil nga po, ibibigay mo sa akin, Lord God, yung tunay na pag-ibig, yung encounter ko po, Panginoon, sa iyo. Kaya po, Lord, dalangin ko sa lahat ng mga sumusubaybay na ito. Tunay nga pagpalain niyo po sila, encounter niyo po sila, Lord, na this season is not only on the material things, but it is Jesus Christ, O Lord. This is I pray in Jesus' name. I want to congratulate you. I want to give you an applause dahil ikaw po ay tatanggap talaga ng regalo sa Panginoon. Wala po siyang ipapahiya. Sino man ang lumapit sa ating Diyos ay hindi mapapahiya. Amen? So ito po yung mga regalong inihanda ng Panginoon sa atin ayon po sa kanyang salita. Unang-una po dito ay yung gift of salvation. Sabi po ng Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya mo, narinig mo yung mabuting balitang ito na tinanggap mo si Jesus na ligtas ka, kapatid. Kaya ano man yung problema mo, ano man yung nakaraan mo, kasalanan, kalimutan mo na yan dahil pinatawad ka na ng Panginoon, ikaw ay niligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. It is a gift of God, sabi dito, not of works, para daw walang magyabang. Yan po yung una-una. And ating gusto ko pong i-emphasize din, aside from the salvation, kayo po ay tinawag ng anak ng Panginoon when you have this relationship with Jesus Christ. At dahil nga sa salvation, of course, bibigyan tayo ng regalo ngayon ng eternal life. Amen? Eternal life. Can you imagine, meron ka ng buhay na walang hanggan. May eternity na tayo, meron tayo, tinatawag kong, pagdating ng Panginoong Hesus, tinatawag kong immortal na tayo. Hindi na nabubulok ang ating mga katawan. Amen. Sabi nga ng Romans 6:23, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito ay regalo po, eternal life. Kagaya ng salvation din po natin. Number 3, the gift of the Holy Spirit. Ibinigay ng Panginoon, Diyos, ang banal na Espiritu sapagkat alam niya, without the power of the Holy Spirit, ay hindi tayo magtatagumpay. Hindi natin mapapagtagumpayan ng laman, ang mundo at ang kaaway. So the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit who was given to us. Ulitin po natin sinabi ng Romans 5:5. The love of God has been poured out in our hearts. Binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso by the Holy Spirit who was given to us. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, kung kayo po ay napuspos ng banal na Espiritu, ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa sa puso po natin. At yan po, kung anong laman ng puso po natin, lalabas po sa ating mga bibigyan. Ang tinatawag po natin dyan, ito yung po magiging chismisan po natin ang Panginoong Hesus. Kasi lumalabas po yan eh. Kagaya nga po na nabanggit ko tungkol sa kasalan. Can you imagine, itong kasalan to, walang pinag-uusapan. Yung kasalan, hanggang sa kanina, kasalan pa rin ang pinag-uusapan doon sa social media. Kahit matagal po yan, may series po yan. Ibig sabihin, may tinatawag kong fever of the event yan. Hanggang sa lumamig na uli. Pero alam niyo po ba, bakit naging ganun ang tao? Kasi nga excited sila, mahal nila yung kinasal, di ba? Amen? And I believe, pag tayo po ay patuloy na binubuhusan ng Panginoon, poured out yung love ng Lord, ay talagang wala tayong tigil sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Number 4 na regalo ng Panginoon sa atin ay yung righteousness, yung gift of righteousness. Sinabi po ng Romans 5:17, for if by the one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through one, Jesus Christ. Kung titingnan po natin sa Tagalog, dahil sa isa tao na nagkasala,
nangyari nga po yung kamatayan. Yan po yung si Adan. Pero through Jesus Christ, one person din, one man, nagkaroon po tayo ng, nakatanggap tayo ng abundance of grace, gift of righteousness. Tayo ay nagkaroon po ng matuwid na pamumuhay dahil din sa taong ito, kay Jesucristo. Pero naliko ang buhay po natin na nandun tayo kay Adan. Kaya nga po kailangan matransfer tayo from Adan, yung inherited sin, matransfer tayo kay Jesus Christ. Because He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. Hallelujah. So number 5, the gift of peace. Kapayapaan. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Kapayapaan ang binigay ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nababalisan, na-stress ka, napapagod ka, kapatid, hindi yan ang binigay ng Diyos. Kapayapaan, kapahingahan, pagmamahal ang binigay ng Panginoon sa atin. So, kailangan mo lang ma-redirect. Redirect mo yung sarili mo, kapatid. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, ito yung binigay ng Diyos, the peace that God gave us. Hallelujah. Number 6, the gift of victory over death. In 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. So, can you imagine, binigay na rin, hindi na tingnan nyo, ang daming regalo, no? At ang maganda rito, kitang-kita nyo sa phrases na to, yung mga words na to, God gave us the victory. God gave us peace. God gave us righteousness. God gave us the Holy Spirit, the love. Diba? Na kailangan po natin. God gave us the eternal life. God gave us this salvation. So praise the Lord for everything. Kaya huwag kang malungkot kung wala kang pera ngayon. Diba? Hindi pera ang basehan po ng kasiyahan sa araw ng Pasko. Yan po yung tinuro ng mundo sa atin na mali. Amen? So, ito'y binibigay pa rin ng Diyos. Siya na nga nagbigay ng lahat, patuloy pa niyang ibibigay pa ang lahat. Kaya wala na tayong kailangan pa sa mundong ito. Ang kailangan lang natin manatili para na patuloy na mag-overflow sa atin yung patuloy niya ibibigay sa atin, pagpapala at biyaya. So, this season is a season of giving. May we give not just our material gifts to our loved ones, but the greatest gift that we can share to them. That is the love of Jesus Christ. Pwede tayo magbigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay. Nakita ko po sa isang social media, na isang post po niya, may nangangaroling. So, in-invite niya po yung nangaroling sa kanyang tahanan at shinare niya si Jesus Christ. Kasi madali naman po talaga magbigay ng pera sa mga batang nangangaroling. Pero maganda rito, ito po yung taong nakita ko po, purihin ng Panginoon sa taong ito, sa buhay ng taong ito. In-invite po niya yung mga batang ito sa kanyang bahay at ibinahagi niya ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita. And I believe itong mga bata to, every time naman sila yung mga ngaroling yan, iba-ibang mukha po kasi nakita ko doon sa social media niyon. Purihin ng Panginoon, naniniwala ko, nakatanggap sila na masigit pa sa salapi o pera na kanilang pinangkakaroling. Si Jesucristo po yun. So bakit di po natin gawin din po yun? Tularan po natin itong kapatid po natin ito, na itong season na ito marami tayong pupuntan. Christmas party, reunion sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan. Bakit di natin i-share? Itaas natin ang pangalan ng Panginoon doon sa bigayan nyo, sa kainan na yun, di ba? So wala naman sigurong masama kung habang binigay mo yung regalo. Pwede ko bang ikwento sa'yo yung natanggap ko rin bukod dito sa regalong to? Bakit hindi niyo subukan? Yan ang maging laman ng ating bibig, ang pagbabahagi po ng mabuting balita na regalo ng Panginoon. May we share with boldness how Jesus loved us so much that He gave His life for us, because this is the season of love and giving. Let us not let us not exclude Christ in Christmas. Kasi po makikita ko po sa mga maliliit na papel doon sa regalo, tinanggal na si Christ. Xmas na lang. Huwag po natin gawin po yun. Huwag natin gawing Xmas kasi pag wala yung Christ doon, di Xmas na nga lang, tinanggal mo si Christ,
What's the purpose of the gift? Yung gift po ay isang representation of the love and giving of Christ. Kaya buuin po natin yung Christmas because the season of Christmas is Jesus Christ. The meaning of Christmas is Jesus Christ. So without Christ, there is no Christmas. Amen? Amen. So kaya nga po yung iba, ginagawang happy holidays. So hindi po happy holidays. Kaya may Hesukristo o wala, pwede tayong magkaroon ng holidays. In fact, in the year, ang daming holidays. Bakit yung isang araw na lang ginawa pang happy holidays? Meron namang iba pang holiday. Sa bayang Pilipinas at sa iba pang mga bansa, may mga holidays. Bakit dun sa isa na petsa na lang na yun, hindi nila mabigkas ang pangalang Hesukristo? Bakit holidays? Kapatid, itong season na to ay kay Hesukristo. Jesus is the reason of this season. So I challenge everyone who listens to me. Pupunta tayong lahat sa ating mga mahal sa buhay. Magbibigayan tayo ng kaliwat kanang regalo. At tayo po makikipag-fellowship sa kanila sa pamamagitan ng mga iba-ibang kainan. So maaari po ba nating i-share ang ating Panginoon sa kanila? Kung ikaw ay nakatanggap nitong mga bagay na sinasabi ko regarding sa kadakilaan ng ating Panginoon, who you are in Christ, your identity in Christ, bakit hindi mo i-share ito sa kanila? Nang sa ganon, makita nila na meron pa palang mas meaningful na regalo doon sa binili mo. Can you imagine, maaaring ito ay mura lamang itong klaseng regalo mo. Pero nilalagyan mo yan ng isang Hesukristo, yung Christmas, yung Christmas. This will be a more valuable than gold or precious stone because hindi kayang sukatin ng kayamanan ng mundo ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. I hope na challenge po kayo sa mensahe po ngayong gabi. I hope na nakikita po ninyo itong background po natin. This is the season. This is the reason for this season. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayong lahat. Aming Amang Diyos, purihin ka. Salamat po sa word of encouragement sa amin. Salamat po, Lord God, that you remind us, Lord God, that this Christmas season is for Jesus Christ. Kaya po, Panginoon, nang dinideklara ko, hindi lamang po sa mga sumusubaybay na ito, ng mga nanonood, I pray also for the whole world, O God, na si Jesus po ang maitaas at maisambit ng kanilang mga bibig at ang kanilang mga tuhod ay lumuhod sa iisang pangalan na si Hesukristo. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, na hindi magpatuloy, Panginoon, ang ginagawang distraction, Lord God, ng mundo, ng kaaway, para po hindi maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus, kung hindi kung sino-sino lamang, Panginoon. Kaya po, Lord, I pray, through the mighty work of the Holy Spirit, Lord, move upon every heart of your children, of your people, O God. Dalangin ko, Panginoon, na maging bold sila, bold ang bawat isa to share the good news, to share Jesus Christ. Especially this day, O God, na pag-celebrate po ng araw ng Kapaskuhan. Tunay nga, Lord God, magkaroon kaming lahat, Lord God, this anointing, this power, O God, through the work of the Holy Spirit in our lives. Just like Peter, Lord, when he was being poured out by the Spirit, Lord God, siya po ay tumayo sa kalagitnaan, Panginoon, ng mga tao at nagpahayag ng mabuting balita. Lord, ganun din kami. Puspusin mo po kami ng inyong banal na Espiritu ngayon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Nothing is impossible to you, Lord. Even the virgin, O God, virgin girl, ay nagkaroon po ng pagbubuntis. Kaya nga po naniniwala kami walang imposible sa iyo, Lord. Kaya po, Lord, kumilos po kayo sa buhay ng inyong mga anak ngayon. Punuin niyo kami, puspusin niyo po kami ng inyong spirito upang magkaroon kami ng boldness, Lord God, to preach the gospel of Jesus Christ. We thank you so much for this time, Lord. Bless niyo po ang bawat isa. At tunay nga, Lord God, ano man ang pangangailangan, kayo pong kumatagpo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Hallelujah, and have a great weekend po. Purihin ang Panginoon.